maayong untag kanang tanan. Akong abi-abi para sa atong pagsimba iing ikaapat na Domingo sa bulan sa Hulyo. Iing Domingo atong tagaan o pagtagan ang pagpili o pag-affirm sa atong mga opisyales sa Church Council for the ecclesiastical year 2024-2025. Kumano niya sa ato ang offering atong tawagon ang mga nominees o ato sila na i-affirm as our officers for the EY 2024-2025. Alang sa atong mga ginikanan, ang atong Daily Vacation Church School or DVCS magasugod na karong June 26. Miyerkules kini nga adlaw o mahuman sa Sabado. Duha ang mamahimong session, one in the morning and one in the afternoon. Busa sa inyong mga ginikanan, ang mga bata nato na nag-edad 3 years old hangtod 12 years old, ato silang ina-awhang to join our Daily Vacation Church School. Ato pinapasalamatan ang Ginoo sa kagahapon na training sa atong mga teachers. O nagpasalamat kita kaya ang Ginoo gayon nagpapadalangin ka natong tanan. Atong hangiusab ang support natong tanan alang sa snacks o painit sa atong mga bata. Kami usab-usab sa atong mga ministries at ang atong participation o labaw sa tanan ang atong pagtabang sa buluhaton sa atong simbahan. Ako gayon o kabuhatan o kahimayaan dito sa atong Ginoo. So, niya na ay maghangit ta sa magpanimalay sa alang sa pag-support sa ato ang Daily Vacation Church School. Usab ang atong pasalamatan ang Dios sa iyang kaayo kanatong tanan, ilabi na sa tanan na sa ulog sa ilang mga birthdays o magasaulog sa ilang birthday karon nga simana. Kini sila ni John Earl Jerby Lungbuan, si Juby Hanito sa 25, si Juniel Enrique sa June 25, si James Angelo Olaria sa June 27, o sa 29 sa Domingo si Cesar June Lungbuan. Doon na ba yung celebrators na ito? Ganaan hindi karon. Kinsa sa ulog sa ilang birthday. Ato kinahangyo to please stand. Katawagin sa akong greeting. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. Happy birthday. O galing dito o gayon
panalangin kaninyo. Kung paano niya nato ma-confirm ang atong mga opisyales, sa sunod na linggo, atong i-pahigayon ang installation sa atong church council officers o nagahagyo kita sa atong Ginoo na panalaginan ang tanan atong mga paningkamot. Medyo golden voice na sa kakaroon kay na ay gamay na pagkaso o isipon apan salamat sa Ginoo sa iyang padayon nga pagpanalangin. Ato kanunay ituntuman nga ang Ginoo kauban nato sa kanunay. Sa tanan nato mga paningkamot na siya nagauban kanato kanan. Sa tanan nato mga kaigsuunan ay praise God ng atong mga kaigsuunan gikan sa sama mabalik na, no? Welcome back. For good na ba mo din sa Jetson? O mabalik pa mo sa sama? Mabalik niya po. Salamat kayo sa inyong pagbisita. Nawala na sila tatay na nagmakasyon at ibulihan gihapon. So daghan kaayong salamat padayon nga atong dayon ang atong Ginoo. Please stand and look at our scriptures. Once upon a time, a wise man offered a challenge. What is the greatest commandment? The commanders on your last share of vision of greatness. Rules to pay, all bills to return, appointments to keep, love the Lord your God. The conquerors of our memories share what confronts us. Children, and partners to help parents, calling and grandchildren hopeful. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Still, the Spirit lures us to new priorities, opens spaces to experience wonder, strangers becoming friends, devotion to what which transcends. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Love your neighbor as yourself. Love divine, oh, love is heavenly, joy of heaven, Lord God, fixing us thy love.
praises and worship to you. We are sincerely sorry for all of our sins and thoughts and deeds and words. May your Holy Spirit be with us. We thank you for your salvation and the love you've given to us. Thank you for everything, especially for all the blessings you showered in us. We will forever be thankful for this wonderful life. May you guide all of your disciples who is deals on their way to the temple, and may you guide everyone in here, especially to those people who is facing their finals right now. Lastly, may you guide us for today, O Lord God, and give us knowledge and wisdom to understand your holy words. In Jesus' name we pray, Amen. In the same way, the Spirit helped us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Father, we have sinned against heaven and against you. We are not worthy to be called your children. We turn to you again, have mercy on us. Bring us back to yourself as those ones who were dead, but now have life through Christ our Lord. Amen. For this I declare forgiveness of our loving Father. As you have sincerely and honestly confessed your sins, the Lord has heard and He has granted you the pardon through the death of His one and only Son, Jesus our Lord. Rejoice, be glad, for we have a forgiving Father. Amen. God is so good. God is so good. God is so good. He is so good to us. Palibot na ang atong
magkahiusap sa pagsimba niya kanino. Salamat tungod kay ikaw ang Ginoo na nagapabilin na nagagiyang kagabong tanan. Salamat kay diha sa among panaghiusan makita o mabati ngayon ang kusog, kalipay o labaw sa tanan ang kadaugan tungod kay kini mauban ang imong giampo nga mahiusan ang imong mga katawhan. Aniya kami aron ipaabot kanimo ang among mga pagpasalamat. Daghan ang kadaugan nga imong ipasinabi kanamo. Nang madaugon ang imong buluhaton, ang imong presensya, amo gayon nga sinabi. Ginuwas mo kami sa mga hinangali ng mga katalangnan, o ikaw sa kanunay ang nagagunin kanamo kanan. Salamat kay ikaw ngayon ang Ginoo nga wala nagabag-o kanamo. Nataliwana sa among pagkadili maminaturon, nagapabilin ikaw nga matinun-anon kanamo kanan. Pagkamaayon ko kayo, O Diyos, sa tanang among mga buluhaton o kadaugan. Amo ikaw, kinapasalamatan. Salamat bisan pa sa tanang kaayuhan gikan sa balatian sa imong pag-ayo ng tanan. Pagtamang sa pagsulban sa mga problema na inaatubang sa matagal-law na tanan. Kung salamat kay adunay mga challenges, diin mapadayan ang imong gahong alam kanamo, ang imong pagtawag. Malulunod na mong amahal, nag-aampo kami alam sa among mga opisyales na among i-confirm niini nga adlaw. Nag-aampo kami alam sa imong kaalam. Ug salamat, O Diyos, sa imong pag-abli ug mga oportunidad aron makaalagan kami pinaagi niini nga iglesia. Ginaampo namo nga sinisantin sa man ng among manunagay. Imong panalaginan ang kasing-kasing o mula-mula. Pagkakot mo ang pagpangduhan-duhan, ilabi na sa mga butang na dili na kaya buhaton ang responsibilidad. Hinoon at tunay malipayo kasing-kasing na magadawan sa responsibilidad kay nasayon kami kay ikaw among kauban o magkataba. Pananatili bisan pa ang tanan ng among palingkawan alang sa pagpahigayon sa Daily Vacation Church School na magasugod karong Miyerkules. Nag-aampo kami sa mga kabataan nga imong ipadala aron makatuon sila sa imong mga pulong. Panalangin bisan pa ang preparations, ang mga teachers, upisan pa sa mga inikanan na maoy, malipayon, na magadala sa ilang anak, dinhi sa simbahan, iini na simbahan. Nag-aapusap kami kanino, bisan pa sa provisions, alam iini Vacation Church School. Ikaw ang mga panalangin sa mga panimalay na mag-aapli sila sa ilang mga kapon kasing-kasing to support this ministry.
O Diyos, salamat. Kay ikaw, maungayon ang Ginoo na naglastan kung nagahapsay sa tanang lutan. Sa among mga buluhanon, sa among mga trabaho, sa matag adlaw na paningkamot, ikaw, O Diyos, ang pag-panalangin. Padayon na nag-aako kami alam sa dugang nimo provision sa lulan sa construction. Padayon nga imong ibubo kanila, O Diyos, ang imong panalangin. Ihatag kanila ang kalingkod sa panglawas sa matag adlaw na tanan. Padayon nga nag-aako kami alang sa Fort Mills, sa Tatos Litos, sa Polaris, sa tanang hatcheries, mga tindahan, mga palingkamot namo sa matag-adlaw na tanan. Ikaw, O Ginoo, ang mga panalangin sa tanan namo mga palingkamot. Tudloy kami na magpailo. Tudloy kami sa pagtanaw sa imong malubong na mo. Tudloy kami sa mga butang na dili na kadawat, apat kinasing-kasing na amang nawaton tungod kay ikaw na nagtudlo ka na mo sa pagpaubos sa kanunay. Padayon ng disipline ang among mga estudyante, ang tanan na nag-prepare alang sa ilang mga examinations, ang tanan ng Diyos ang ginatugyan kanino. Lakip na ang tanang mga biyahe ni iningaan daw, asa man sila katulong. Kung sa man ang ilang mga tibukanon, ikaw, O Diyos, ang magapanalangin, kanamo, tanan. Ang dapat ang among kasing-kasing alam sa pagpamalandong sa imong mga pulong karon. Kung diha kanimo, kinatugyan na mo ang tanan, ang kadaugan, iining pagsimba. Pinahagis sa patapis ng ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Nag-aapo kami. Amen. Hear our prayers, O Lord. Hear our prayers, O Lord. Incline thy ears to alam sa pagbasa sa Ebanghelyo, barito ng tanan. Tugtog kini sa Ebanghelyo sa atong Ginoo subala ni Mateo, Kapitulo 25. Magbasa ako diha sa versikulo 37 hangtod sa 40. Ang pulong sa atong Ginoo nagkadayon. Unya, mutubang ang mga matarong na diha sa akong tuo. Ginoo, kanusta ka man namong makita na diluto ug among gipakaon, ug giuhaw ug among gipainom. Kanusta ka man namong nakita na nahimo dugon-dugon ug gipadayon sa among balay, o walay disney ug among gibistihan. Kanusta ka man namong nakita na nagsakit o napreso ug among bibisitahan. Ako, ingon na hari utubag, ang tinuod sa dihang gibuhat ninyo kini ngadto sa usan sa labing ubos nako nga mga igsoon. Sama ra gibuhat sa ninyo kini kanako. Kini ang Ebanghelyo sa atong Ginoo.
gitawag sa Dios aron moalagan kaniya. Kitang tanan gitagaan sa atong Ginoo ug kusog gitagaan niya ug igong kaalam aron nga magamit kini alam sa pagsakyaw sa maayong balita. Ang Ebanghelyo nga mao ang Ginoong Hesukristo. Mamalangkon kita niini usa ka pililhon nga pahimangno sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon siya, kung ako nga anak sa tao, muabot na ingon nga hari. Inubanan sa tanang anghel, ulingkod niya ako sa akong trono nga hari-ano. Ang tanang katawhan sa kalibutan, tigumon aron mo atubang kanako. Unya, bahinon ko sila sa duha ka grupo, sama sa gihimong paglain sa mga balantay, ngadto sa mga kardero o mga kanig. Ang mga tao na nagasunod kanako, ipahibutang ko sa akong tuo, ug ang mga tao na wala nagasunod kanako, ipahibutang ko sa akong wala. O ingon na hari, moingon ako sa mga tao sa akong tuo. Kamo nga ginapangalaginan sa Dios nga akong amahan, ang kunan ninyo ang ingharian nga giandam alang kaninyo sukat pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay sa dihang gigutom ako, inyo akong gipakaon, o sa dihang giuhaw ako, inyo akong gipainom. Sa dihang nahimo akong dumuduo, gipadayon ninyo ako sa inyong balay. Sa dihang wala ako'y bisti, inyo akong gilistihan. Sa dihang nagsakit ako, inyo akong giatiban. O sa dihang gipriso ako, inyo akong gibistihan. Unya, ito ba ang matanong na diha sa akong tuo? Ginoo, kadus-a, madamang nakita na gigutom o abong gipakaon. Serbisyo. Ang pag-alaga alang sa kahimayanan sa atong Ginoo. This is what we are called to as church members. Gitawag kita aron mangalagad ngadto sa atong Dios. Unsa man ang basihanan sa atong pagpamalagad. Kini gisaysay sa atong Ginoong Hesukristo. Ug iyang gihimong ehemplo or example ang iyang kaugalingon. Iyang gisulti nga siya usa ka tawo nga gigutom, usa ka tawo nga giuhaw, usa ka tawo nga nagsakit, usa ka tawo nga gipreso, usa ka tawo nga kubo way biste, unsa ang atong gihimo niini. Ang usa ka katalimbahan o holistic nga ministry sa simbahan, wala lamang nag-focus sa usa ka aspeto. Ang atong ministry sa simbahan, wala nag-focus alang lamang sa discipleship. Kinahanglan mabalanse kini o focus usab dito sa mga paginahanglan sa atong katawhan pinaagi sa pagpaabot sa gugma sa atong Ginoo. While daghan ang nagasulti, gihigugma o gialagaran ko ang Dios. Apat sa higayon nga mangutana kita,
Inyo bang gibuhat ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo? O kini ang atong bantayan? Niingon si Jesus, kung unsa ang gibuhat ninyo sa labing ubos na nako nga mga igsoon, samara na gibuhat usab ninyo kini kanako. Kay sudan. Sa atong pag-alagad ngadto sa Dios, gibuhat na ninyo kini tungod kay gibugos kamo. Sa atong pag-alagad isip members sa Church Council, gidawat pa ninyo kini nga responsibilidad tungod kay napugos kamo. Dawatang padato ang responsibilidad isip katawhan sa Dios na magbuhat sa maayo tungod kay nagaingon kita wato na kami kay usapan man Kristohanon gunta. Kay suunan ang pinaka-maayo na pagbati kung kita moalagad sa Ginoo is serving God with a grateful heart. Alagaran ang Diyos uban sa malipayon kasi niini nga buntag at dunay 5 ka mga hagit nga atong pamalandungan base kini sa mga pagpadudlo ng Apostol San Pablo o sa atong Ginoong Hesukristo. Kini 5 pamaagi sa pag-alagad sa Dios diha nagapadukan sa malipayon kasi sugdan nato diha sa Marcos Kapitulo 8 versikulo 35. Akong pagbasahon kini Mark 8:35. Kay si bisan kinsa nga nagpiguha sa pagluwas sa iyang kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan si bisan kinsa nga muhalad sa iyang kinabuhi tungod kanako o sa maayong balita makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Serving is one of your life purposes. Ang pag-alagad mao kini ang usa sa daghan nga tumong sa imong kinabuhi. Igsuon, naa ba ikaw gitabangan? Naa ba ikaw tawo nga gialagaran? Nakita nimo ang kabaguhan sa iyang kinabuhi. And that is service. Wala ka nag-mention kung unsa ka dako, unsa ka gamay, kung unsa ang imong kinabuhat. As long as you serve, pinaagi sa malipayon kasi mauni ang kinaingon na maghatag sa kini o kalipay sa imong ginaalagaran. Mauna nakikapkanan kikinahanglan nga mo alagad. Serve. Mo alagad kita. Unsa ang atong ialagad. Kanunay atong ginabalik-balik. Kung ikaw tricycle driver, mo alagad ka nga may nalipayon kasing-kasing sa mga pasahero. Kung ikaw usaha ka tindera, mualagad ka nga adunay kalipay sa kasing-kasing sa pag-assist, sa pag-serve kung unsa ang kinahanglan sa mga mamamalit. Kung ikaw usa ka maestra, mualagad ka nga may malipayon kasing-kasing sa pagtudlo kung unsay maayo sa imong mga estudyante.
Kana ang unang kabutan na angay natong pinuktukan. Ang ato di ay kinabuhi. Ang tumong di ay iini, mao ang pag-alagad sa atong Ginoo pinaagi sa katawhan. Naay usa ka membro sa City Church kinag-ingon, swerte gani mo nga mga pastor kay nag-aalaga ako sa simbahan. Mura ba o nasubok siya dahil kay pastor? Kay mura ba o ingon niya hayahay kay kayo mo kay pastor mo, kunya kami libro lang. Kaya iyang pinatanaw ang tao na mag-alaman na siya reward. Apan ang ginaingon namo kaniya. Ang tubong nganong naata sa kalibutan, ang tubong nganong gihimo ka sa Dios, gibutang kita dinhi sa iglesia, gibutang kita sa panimalay, aron mo alagad. Aron mo alagad. Dili aron alaganan. Okay? So, dinhi sa simbahan, gitawag ka mo aron manahimong church council chairperson. Gitawag ka mo aron manahimong vice chairperson, secretary, members sa board of elders, members sa board of deacons, board of Christian educators. Gitawag ka mo aron sa pagpangalagan. Dili kini tungod sa posisyon, kung dili tungod sa serbisyo alam sa Ginoo. Sa miabot nga panahon, nag-uol ang mga deacons sa usa ka simbahan kay dugay kaayo sila makauli kada Domingo. Kay nga naman, daghan kay sila gihapon na offering. So, mahuman ang simba o 11:30, maaptal sila o talauna, unya, sa pag-ihap sa kwarta, nagdilindani sila kay maniunto na sila. Apan sa una, wala kayo sila reklamo. Okay lang, may para sa Ginoo. Apan mayroon, sa dihang niingon ng pastor, tagaan siguro nato paniunto ng atong deacons. Kahit gaihap ko na sila mauntuhan. Niingon ko ng Board of Elders, kami mas gani na bisita sa ating wag sa ating ipaniuntuhan. Kani usahay ng mga butang, angay na ito kiniginitukan. We serve o kung adunay tao na nakikita sa paginahanglan, ganong aduna may mga igihan o mga tao na magselos may tungod ni ini. So, hidugdugin kini. To serve is one of the many usa sa pinakadaghan nga purposes kung mao kini ang pinakalabaw ngadto sa tanan. Ikaduha, nganong mo alagad ka sa Dios, tungod kay serving makes you more like Jesus. Ingon pa ni Matthew chapter 20 verse 28. Matthew 20:28. Ingon pa sa pulo. Bisan pagani ako nga anak sa tao, wala ang ani dinhi sa kalibutan aron alagaran, kundi aron mo alagaran o buhatag sa akong kinabuhi sa pagtubos sa daghan nga mga tao. Serving makes you more like Jesus. Dito itong labi, ay kayo kapinawan, no? Nga mo alagan ta, mutabang ta, uhimo ta, tugog sa imaayo, alang sa Ginoo, mura na ay daw si Jesus. Unsa din ay si Jesus?
siya, wala siya iani sa kalibutan aron alaganan, aron kualagan. Nag-aalagan ba ka mo? Then you are born like Jesus. Labi ni ay ito motivation. Ikaw nag-aalagan mo tungod kay naa ang kalipay sa kasing-kasing. Dati estudyante na ako sa maritime transportation, marine transportation. Nag-status siya o Romans 8:18. Ikaw na ako, uy, kakuyaw ba sa iyahang status? So ako, in-message, uy, kuyaw kaayo na imong motivation na. Ikaw siya, sir, preparation na alam sa future. Kung sa niya, nagsulti sa Romans 8:18. Ikaw siya, ang kalisod, ang kalisdanan, diiling ang kalibutan, wala, dili ka na pwede ikatandi sa usap, ang kalipayo, himaya, o unsa man, gasa sa Ginoo kanimo in the future. So sa ato pa, nagkana ko kaniya, asa na ikakarandong? Dili ko sa Manila, sir, nag-apply. Ikaw siya, lisod kaayo ang apply. Lisod kaayo, sir. Mauna ang inspire na lang ako ang ito ganitod na kalisdangan na ako sugod ng ni apan sa sunod mahayahay lang gihapon ko. Boto ang iyang motivation. Apan sa kanako karon mga kaigsuunan, if we serve others wholeheartedly for the glory of our God, then our service, ang atong pag-alaga, magahimo ka na ito susama sa gihimo ni Jesus. Why we give, why we love, why we share, kay si Jesus naghimo usab niini. Ikatulo, ingon pa ng Apostol San Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 58. Ato kini pag-asahod. Ingon niya, busa mga hinigugma kung ang mga igsuon kang Kristo, pagpakalikod kamo o dili gayon matarong sa inyong pagtuo. Pagka makugihon kamo sa buluhanon, kanihatag ka ninyo sa Ginoo, kay nasayod kamo, kamay kapuslanan gayon ang inyong mga paghago alam sa Ginoo. Nagtrabaho mo sa simbahan, nag-volunteer mo sa simbahan, nag-commit mo sa inyong panahon, sa inyong resources, alam sa simbahan. Mahimo makinig, walay pulos lang. Dili. Ingon ang Apostol San Pablo, ang inyong paghago at dunay kapuslanan diha sa Ginoo. Na ganito'y usap ka tao, ganiingon, malipay ka ay ko magutabang sa kabos, kay every time na magutabang ko, nakautang ang Ginoo kanako. Kay ingon man sa proverbio, sa mga higayon na mga tabang kamo sa mga kabos o mga luoy na tao, ginauna-una ka na sa Ginoo na nakautang siya kanimo kung bayaran ka sa Ginoo o sa panagan. So, dili nato dapat ang pagtabang o dili ta paguna-una sa itabang anak o kay maani anak. Ayaw. Kay sa baka higayon na ma-extend ka sa imong tabang na dayo'y ibalos ang Ginoo kanimo. So sa ato pa, serving is the highest use of your time. Give time. Give time to serve. Give time to serve. Do not say,
Wa ko'y panahon na pastor, disinit ko anak ba, hindi lang sa sunod na lang. Igsuon, ayaw balibali ang higayon, kaya ihakal sa Ginoo kanimo aron sa pag-alagad. Basin unya ang ugma ulay na. Gusto lang natin ipaapit ang usa ka kalisdanan sa among kauban sa eskwelahan. Kay ang iyang anak nagpakamatay. Unya, naaman sa patakaran sa simbahan na dili mutugon ang pari nga ipasulod sa simbahan ang patay lawas tungkol kay nagpakamatay. Dili po serbisyuhan kay nagpakamatay. So, naingon siya, Sir, Pastor, magiging Sir, kung sa kayo mahitabo sa akong anak na nagpakamatay. So, naingon ko kaniya. Ingon pa sa Ecclesiastes chapter 3. In everything, there is a season under heaven. So, tanang mga pangitabo na akili pagtungod sa Ginoo. Gawa ko na, Sir, ang katapusan sa imong anak, pinaagi sa iyang pagputol sa iyang kinabuhi. Sa iyong pakinig, Pastor, ang act mismo nagpakita na dili maayo. Apan, wa ka nahibalo sa tinuod na nagpakita mo niini. Ako usahan, nagapabalandong ko niini. Kaya kung niingon si King Solomon, everything happens for a reason. Tanan dinhi nagapakita mo sa kalibutan, susama sa gitakda sa Dios. Kung dili pagtutugod ang Dios na mamatay ang imong anak, posible na ay nakapubog kaniya usa siya nagpakamatay. So, nakutan na kung naman ng miliili, kay maayo, intelligent ang iyang anak, graduate sa UP, Biliman, nakapasa dayon sa board exam, unya, nagatrabaho na, o sa dihang nakakuyab, nagdemand ang uyab sa mga butang na wala niya nahatag dayon o ibulagan sa uyab, wala niya na-manage ang maong nahitabo emotionally. Nakita na lang, patay na siya sulod sa iyang bani. Ibigti siya gamit sa iyang siminan. Kadali lamang sa iyang kinabuhi. Kung ingon niya, Sir, kanina ang pinakasubo ng estado sa akong kinabuhi. Kaya kanan sila po sila intellectuals. Ang mga magpapang doktor, tag-as ng posisyon, ang iyang igsoon, mga maayo din sila tanan. Mga maayo din sila tanan. Apan usap kulang ini emotionally ang ilang EQ ubos na kaayo. Mao na reason sila. Karon nga mga oras mao ang iyang lubog. O wala na ko kahibalo kung doon na may pari o na may kaabang na bulubog sa iyang anak karon sa Forest Lake. Buot na ko mag-volunteer, apan nakaingon ko na may serbisyo sa simbahan. Ang ako lamang pinaingon, I have time for you in prayer. So, nakaampo ako kanino nga makaya lamang kini kapag hitabo. Mga igsoon, di ana, ang iya pinapakayo is your time.
ang iyang ginapagayo sa Ginoo, ang imong panahon kay gahit ug dili ka magbagot kay balikod nato. It is with joyful heart when we serve the Lord, and it is a must. Kinahanglan kayo na kung wanagan ka, walay kasuko, walay bagot, dili ka gipugos kay kana ang kinahanglan sa Dios. Ikaw pa, o hapit na tayo, mahuman sa Matthew 20:26. Igon usab dinhi ni Jesus. Kay si Jesus napuno siya og mga pulong nga nag-aawhang, "Sir, mualagan kamo." Igon pa sa atong Ginoong Jesucristo, "Apan dili igon niini ang amay kaninyo, kay kung kinsa kaninyo ang gusto nga mahimong gamhanan, kinahanglan nga mahimo siyang inyong sulubon." So sa ato palian, serving is the secret to greatness. Gusto mo mahimo mong dako, alagani ang pinakaubos ng mga tao. Kana ang ginasulti sa Ginoo. Tanan gusto mahimong sikat. Tanan gusto mailhan tungod kay nakahimo niini. Apan sa iingon sa Ginoo, if you want to be great, serve the poor. Alagani ang mga kabos, alagani ang mga luoy ng mga tao, diha kamo mailhan kung unsa ang angay nga pasitungo kaninyo. Kung imong alagaran ang tawo nga naandahan, dili man siya kasalanan. Respeto lang na siya mingon, okay. Pero ang tao nga wala yun, kung imong ginagaan, lagpas pa sa langit nilang pasalamat, di nila ma-imagine kung unsa ang kalipay na imong nahatag kanila tungod sa imong pagtama. Serving is the secret to greatness. Una, kamualagan na ganto kayo sa tinuod ng mga katawan ng angay na alagaran. Muna si Jesus, ginasaway siya sa mga Pariseyo, naman si Jesus tinuod sa mga tao na makasasala tungod kay sila man ang angay na tabangan. Gano'n kasubok ng mga tao ng Jesus, ay gano'n muduod siya sa tao na sa lahon. Igon si Jesus, sila ang angay na ayuon. Gano'n muduod man o musulod si Jesus sa panimalay sa mga tao na makasasala, kay igon si Jesus, wala akong iani sa kalibutan aron sa pagpangita sa mga tao na malaan, kung dili aron pangitaon ang tao na mga nawala. Kaya suunan, kanatong misyon nato sa simbahan, mualagan kita sa pinakaubos. Kung ang katapusan, ang Ginoong buod niya ng mualagan ta, o ingon pa ni Mark. Ingon ni Mark, chapter 10, verses 29 to 30. Ingon sa pulong Igon si Jesus kanila, sapagkat tinuod, sultihan ko kamo, walay tao na bibiya sa iyang balay, mga igsoon, inahan, amahan, mga anak, o kayutaan, tungod o ala kanakong sa mayong balikat. Na dili makalawa ang daghan pagayon, nga balos karon, nga panahon, mga balay, mga igsuunan, mga inahan, mga anak, mga kayutaan, lakip ang paglutos. Kung sa umaabot ng mga adlaw, makadawat usab o kinabuhi na walay katapusan. Ingon pa sa 31, daghan ang lungganod karon nga sa kaulahian mahimong labing ubos, o
ug daghan ang labing ubos karon nga sa kaulahian mahimong duggadon. Buot ipasabot igsuon, serving will be rewarded in heaven. Ang pagpangalagan at tunay reward dito sa kalangitan. Kani ang kinaingon, kinabuhi nga walay katapusan. Ganong kanak ng pastor? Pangutanon ka mo sa Ginoo, inyo bang ialagaran ang mga katawhan na akong gimahal? Ang ingon sa Ginoo, inyo bang ialagaran? Nasa na ito bang nato? Nakita nato itong nag-viral na dulahin na aspeto o context. Itong gikasal na wa sila nagkasilagon sa oras, na nagsugod na si Father o mas na wa panahuman o matcha ang biyahe. Kana. Unya, na-subject ka to sa tanang criticism. So niya, sige lang ito pamalan to. Wala ang pagkasala ng tana kay Father. Kung anong ingat to. One-sided na pagkaya ng criticism, no? Kaya ikon pa ni Father, ang sabot pa na mo nga oras. Kaya pag humanan ng oras na ay patay, anak mo yung sa Roman Catholic. Pag human ka rin sa kasal, sunod na yun ang lupo. Ang na yung patay. So, ingon ni Father, nalit man mong abot, nakapalo naman mo, sunod na tayo ang patay. So, dili ka na nakasala. Mas maayo gani, deserve pa sila ato. Kaya kung umandra ba, mulay lang ka 15 minutes, walk out na si Father, wala naman tayo na imong kasal. Asla imong kaugalingon. Kaya nga naman yung dugay, mag-yung wawag, basta kaslon. Okay, so sa na. So sa ato pa, naali ay tendency mga kaigsunan na when we serve, ikaw pa ang alagad, ikaw pa gayon ang magpapubos. So karon, mo-affirm ta sa atong mga gitawang na makatawan aron ng mga himong leaders nato for this ecclesiastical year. O kini mga lima ang prinsipyo sa pag-alagad sa Diyos. Naka-anchor kini sa usa ka praise, servant with a grateful heart. Tungod kay mao kana ang tubong sa imong kinabuhi. Tungod kay kung alagad ka, you become more like Jesus. Kay kung mo alagad ka, kana ang pinakataas na gamit sa oras sa kahinayaan alang sa Ginoo. Kung mo alagad ka, kana ang sekreto padulong sa pagka-great nimo. O ang kalima, serving will be rewarded in heaven. And that is the eternal life, which is the gift of our God. Diining na Domingo, sa atong pag-affirm sa atong mga officers, nag-aampo ako na ang kinasingkasing na pagdawat sa responsibilidad ato kayo nga ipadaya ng ikinabuhi. Salamat at mahibutan ka na. Believers, let us offer our gifts to the Lord. Salamat,
Good. Ako gihamyo si Mrs. Rodeline Galagaran alang sa pagtawag sa tanang mga nominees aron natong i-prefer. Okay, ako ginahamyo, kani ang mga napili, kumbaga, itugod sa ginawang pilihan ng mga pangalan. Akong tawagon as chairman, si Mr. Marlene Gay Lombuan, nabas Gigi, nga mo ato din sa atubangan o magatubang sa atong mga gwapo o gwapang o ang sa atong vice chairman, si Ma'am Mildred Heralis, wala siya karoon. Sa atong secretary, si Melis Hason, manang. Sa atong treasurer, si Mr. Isaac Galagaran Jr. Sa atong auditor, si Sir John Luluan, John. Sa atong financial secretary, si Ma'am Ana Marie Muraraton, tapos si Ana. Sa atong board of elder, si Mr. Romeo Ege, Melrick Sason, si Koy, si Engineer Rodi Lorenzo, Sir, hindi ko lang sa daw si Sir, si Ma'am Malinesa Galagaran, Misa Galagaran Senior, John Mark Lumbuan, o Ispiniana Matugas. So, presenta sa ating dragon, si Faith Ann Lumbuan, tapos si Faith, si Mac Valdez, Mary Kay, si Atty. pala, si Mrs. Mary Ann Lorenzo, ma'am, si April Lungaw, Marilyn Ege, si Cheche Toledo, o si Jerisa Onyes. Sa atong CEN, Rubilin Galagaran, Rusville Galagaran, Rowena Olaira, Charlene Asmulo, Lorny Valdez, Winnie Valdez, sorry, Sinead Ann Toledo. O sa atong mga greeters, si Chichit Galagaran, si Lucky Valdez, nadubli lagi sila, si Rowena Olaira, o Rodini Galagaran. Sa atong property custodian, Melissa Lintutar, o si Milva Galagaran. Mga kaisibulan, kini ang mga ginawa aron alagan isip atong mga opisyales sa atong simbahan sa ecclesiastical year 2024-2025. Atong ipadayag ang atong pag-confirm sa ilahang nakadaiyan mga responsibilidad pinaagi sa atong pagtindog o kusog na pagpapa. Mag-ampo na. Ginoong Diyos, ang imong pagtawag sa imong mga anak aron mahimong kabahin sa buluhaton. Usang gayon kapalipayon o oportunidad aron malagan kanimo. Nag-aako kami
nga sa among pag-affirm niini nga adlaw, ang imong Espiritu Santo o gayon ang sa kanunay nga magatamang kanila, mag-equip kanila sa kaalam nga nagingkod, aron nga magamit alang sa imong mga puluhan. Salamat sa ilang mga kinabuhi na ihatag alang sa pag-alagad kanimo pinaagi niini nga iglesia. Among ina-declare ang panalangin ng anaa sa imong mga anak na malipayon kinasing-kasing na nag-aalagad kanimo. Among ginabalik ang himaya at dugo pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Daghang salamat o mabalik ta sa pangiturangan sa pang-atong nawilon ang atong I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms so free, and be closer drawn to thee. Draw me Most gracious and heavenly Father, we thank you for another day, another hour of worship where your people gathered, sang hymn of praise, reflected on thy words, giving everything to you, and hopeful for your leading and intervention. We thank you for the call to serve your church. We thank you for the open heart and for the love to service. We thank you
for our new leaders that will serve your church and your people. We thank you that you have set us apart. We thank you that you have called us to lead your flock. We thank you for you have given us the strength and the humility to accept the responsibilities wholeheartedly. Merciful Father, we would also like to entrust our word for this week, the Vacation Church School, all the teachers that you have called to lead the little ones, and all the members of the CEN who will assist in the program for this week. We trust unto you this ministry, and we pray that your blessings and favor will be upon us all. As we lead this church, and as we work for another week, we will receive your blessings, O Holy God, and we will honor you with our lives. And now, brothers and sisters in the Lord, let us go out and bring the peace and share the love of Jesus to all people. From this day onward until the coming of the Lord.